Yeah. Welcome back guys. Ito po yung part 2 ng aming pag-iikot sa Westminster. Just relax, enjoy lang po kayo. At don't forget to subscribe. Ang pinaka-side ng Parliament. Sa ngayon po ay nire-repair po ito. At ito hindi pa po open para po sa public dahil nga po sa ating coronavirus ngayon, wala pa pong turista na pumupunta po dito. Ayan. Victoria Tower. Victoria Tower kung tawagin po daw ire, na mayroong flag ng British sa taas. At pupunta po kami sa harapan po nito at sa side po uli para po makita nyo po yung pinaka sinasabi nilang Big Ben. Tuloy lang po kami sa paglalakad, sa view. Ayan po, pinakikita po ng aking asawa, ang ganda ng London. Ayan po, yung pong pinaka Westminster Abbey po ay napakalapit po noon sa Parliament. Bali, tawid lang po iyon. At ang aking pong pinapasukan ay 5 minutes lang po magmula po dito. Sa ngayon po, kami po sarado pa po aking pinagtatrabahuan po ng Westminster Abbey. Makita nyo, ang design po talagang di pangkaraniwan. Para bang mga inukit ang pinaka-design po niya. At iyan po ay ginawa. Ito po ang harapan po ng Parliament. At ang Parliament po ay siyang gumagawa ng batas at power po na umano na taxes. Ito po ngayon ang statue po o monumento po ni Oliver Cromwell. Ito po ay tao na napakasama dahil galit po siya sa mga Katoliko. Lalo na sa Ireland po, marami po siyang taong pinapatay. Ngayon po, ayan po ang kabuuan ng ating Parliament. Ang Parliament po ay may 20 elements. Ito po ang tower po ay original mechanism po ito, electric motor. At ito po ay tinatawag na marami po nakakakilala as a Big Ben. Pero po, ang katotohanan po, ito po ang tinatawag na Elizabeth Tower at ito po ay rename noong 2012. Ito po ang Westminster Abbey. Ang Westminster Abbey po ay great monastery. Ang lugar na to for worship. Place para sa for the coronation and buried monarch or royal weddings held here. Ito po ang pinaka monarko kung saan po yung mga sikat na mga tao ay dito po inilibing. Kagaya po ng King Henry V and all Tudors. Pala nakalibing ang tulad ni Isaac Newton at saka ni Charles Dickens. At dito po ginaganap ang lahat po ng royal weddings. At papunta po kami sa harapan po ngayon ng Westminster Abbey. At dito po, malapit po dito ay may eskwelahan po na for the boys. Katabi lang po dito ng Westminster Abbey. Yan po makikita nyo. Maganda po ang lugar. Ito po, kung hindi po nagkaroon po ng coronavirus, napakarami pong tao ang pumipila dito. Pinakaharapan ng Westminster Abbey. At yan po, ito po ang pinaka-pintuan. At meron po siyang katabi na Westminster Abbey shop. Kung hindi po nagkaroon ng coronavirus sa panahon na to, ay napakarami pong mga tao ang pumipila dito. Punong-puno po talaga.
At sa pagpasok po, kailangan po may entrance po na babayaran para po makita nyo ang kabuuan ng simbahan. Kasi at saka hindi po allowed ang magkukuha po ng picture sa loob. Only pwede po kayo maglakad-lakad o tumingin pero no picture po. Hindi po pwede. Hindi po, bawal po iyon. At ito po ang side niya. Dito po ay may eskwelahan. Yan po ay eskwelahan na pang lalaki. Yan po. Diyan po ang entrance. Kami po minsan nagpunta po dyan kasi meron po kaming party noon. At meron po silang place para po sa mga bisita for party. Hall po para po sa kung pwede pong pagpartihan. Ayan po. We are showing different country, and in here alone is a lot to see in London. It's a lot tourist spot in the center. High court, they call that the Supreme Court by land. Pinakamataas po na korte po dito sa UK. At ayan po, located po siya, malapit din po sa Parliament, sa Westminster Abbey. Magkakalapit lang po sila. At ngayon po, ipakita po namin sa inyo. Ito po. Ito po ang monumento ni Abraham Lincoln. Siya po ang taong tumulong para po ma-abolish po ang slavery. Ito po ang lugar na to kay tawagin po ay Parliament Square. At dito po makikita nyo po yung mga tao na kagaya po nakilala Nelson Mandela po. At meron pa pong Mahatma Gandhi. At nandito po ngayon tayo sa monumento po ni Winston Churchill. Sa opinion po ng asawa ko, siya po ang pinaka-the best na Prime Minister. At marami po siyang binago dito na nakatulong po sa pag-unlad po ng UK. At makikita niyo po, yung lugar na to ay Westminster Street. Papunta din po yan sa lugar na Downing. Ito po ay sako pa rin po ng Parliament. At sa susunod po, ipakita. Ito po ang Parliament Street, kung saan dyan po rin makikita ang Downing Street, kung saan ang Prime Minister ay nakatira. At sa susunod po, ipakikita po namin sa inyo ang lugar. Sa ngayon po, dito po muna kami sa Parliament. At pupunta po kami sa side ngayon ng Parliament para pakita po sa inyo, yan po ang magandang building. Nandito po ngayon tayo sa, kung tawagin ay London Eye. Ito po ang pinakamataas na Ferris wheel sa buong Europe. At ito po ay first place po, at ito ay London highest public viewing point. Ang London Eye ay Millennium Wheel. Is a cantilever observation wheel at ito po ay matatagpuan sa South Bank of the river. At ito po ngayon ay sarado dahil nga po sa coronavirus, pero
mostly napakarami pong tao ang nagpupunta dyan at talagang pumipila po sila para po makasakay sa wheel na yan. Yan po 1 oras, unti-unting umiikot hanggang yung 1 oras ay matapos po ng pag-ikot na yan. Ito po ngayon ang kabuuan ng aming pinuntahan. Makikita nyo po ang parliament sa likuran po itong banda. At because sa harapan po ay scaffold po, hindi nyo po makita ang ganda ng parliament. Kaya dito mas kitang-kita po siya sa may likuran, malapit po sa Thames River. At ayan po ang mga building, nakikita nyo po. Mga building na yan, magaganda at ibang-iba po sa ating bansa. Ayan po, ang malapitan po nakuha ng London Eye. Sa ngayon po ay naka-stop po siya, pero baka po by July po ay magbukas na po uli. At ito po ang St. Thomas Hospital, kung saan si Princess Diana, diyan po siya nag-deliver ng kanyang baby. At ang aking pong asawa, diyan din po inoperahan. At ako po, yan po ang nag-save ng buhay ko. Naoperahan po ako dahil sa cancer. Diyan po ako naoperahan. Yan po ang pinakamalapit na hospital po sa amin. Kita niyo po ang mga ferry. Yan po ang view na malapit po sa aming tirahan. Doon po sa kabila, yung po yung box hall na aming nadaanan kanina. It's paining me now. Come on, Mrs. Bush. Very tired. I'm tired walking. But this maybe we will have a continuation of what we are doing now. Sa pamamasyal namin sa susunod po, marami pa po kaming pupuntahan. Kaya abangan nyo na lang po ang aming pag-video sa lugar na kung saan kami nakatigil sa may London. Kita nyo po yung design na yan, talagang binibigyan nyo po nila ng pagpasalamat po ang NHS dito sa pagtulong po sa mga taong nagkaroon po ng COVID. Ayan po, and every Thursday po, yun po ang ano na 8 o'clock. around 8 o'clock, makikita nyo po na meron po mga nagpapalakpakan at nagsasabing thank you po sa mga NHS nagtatrabaho po sa ospital, sa lahat po ng frontliners, sa mga nurse, doctors. Yan po ang view. Yan po. Nandito po kami ngayon sa kung tawagin ay Archbishop. Makikita nyo po, nandito po ito sa loob, napaka-unique po ng bench na pwede nyong mag-rest po kayo dito, umupo. Napakasarap po, lalo na sa mahabang lakaran. Ang sarap pong upuan, para kayong nasa kubo. Napakaganda po, tignan nyo po. Nakaukit talaga. Ito ay puno na inukit po yan na maging bench. At ang bubong ay gawa po sa kahoy. Ngayon po, ito po ang goodbye po namin sa ngayon. Para po, abangan nyo na lang po yung susunod namin na paglalakad po dito around London. Kaya ito po ang pagtatapos muna namin. Hanggang sa susunod po, yung sundan nyo na lang po. Butter.